Gabing-gabi na nang marinig ni Aling Petra ang tila mahihinang yabag sa likod ng kanilang kubo. Akala niya ay hangin lang o baka pusa lang na gumagala. Pero hindi. May tunog ng paang dumadaanan sa tuyong dahon. Mabigat, mabagal. Parang may dalang galit o lihim na hindi kayang ikubli ng dilim. Saglit siyang napahinto sa paghahabi ng banig, pinakiramdaman ang paligid, tapos bigla siyang napatayo nang marinig na naman ito, mas malapit na. Pero hindi ito kwento ni Aling Petra. Ang kwento ay tungkol kay Elias. Isang binatang tubong Barrio San Roque, anak ng isang magsasakang nasawi sa gitna ng gulo sa lupa. Maaga siyang naulila, at lumaki sa pangangalaga ng kanyang tiyang si Aling Petra, ang matandang hilot ng baryo. Luma ang bahay nila, gawa sa pawid at kahoy, at halos wala ng laman kundi mga lumang kasangkapan at ilang bote ng yerba na gamit ni Petra sa panggagamot. Si Elias, payat, tahimik, at tila laging may dinadalang bigat sa balikat, ay sanay na sa hirap. Pero mas masakit kaysa gutom ang pangungutyang natatanggap niya mula sa ibang taga-baryo. Ay naku, yan si Elias. Batugan. Talo ang ama, kaya malas din siguro yan. Madalas niya itong marinig, lalo na kapag dumadaan siya sa palengke o sa tapat ng tindahan ni Kapitan. Ngunit tinitiis niya. Tahimik lang. Ang totoo, hindi tamad si Elias. Sa katunayan, kung may mapasukang trabaho, kahit anong klase, gagawin niya. Pero sa isang baryong gutom sa oportunidad at siksik sa inggit, mahirap magtagumpay kung wala kang agimat. At sa baryo nila, totoo ang agimat. Hindi ito yung tipikal na kwintas na may buto o bato. Ang agimat sa Barrio San Roque ay isang alamat na isinasalin lang sa piling tao. Ayon sa matatanda, may iniwang agimat ang isang inkantadong mandirigma bago ito nawala sa kabundukan. Kapag napasa ito sa iyo, magbabago ang kapalaran mo. Mula sa isang simpleng mamamayan, bigla kang yayaman, igagalang, at hindi tatablan ng anumang sakuna. Pero hindi basta-basta ito napupunta sa kahit sino. Kailangan mong mapatunayan na karapat-dapat ka. O, kailangan mong maagaw ito. Isang umagang malamig, dumalaw si Mang Densyo kay Aling Petra. Isa siyang matandang kilalang manggagamot din, pero may ibang reputasyon, misteryoso, laging may daladalang itim na bag, at hindi basta kinakausap ng mga bata. Pabulong silang nag-usap ni Aling Petra habang si Elias ay nagwawalis ng bakuran. Hindi niya alam kung bakit, pero naramdaman niyang pinag-uusapan siya. At hindi ito unang beses. Simula nang magnegatibo 21 siya ilang linggo na ang nakakaraan, tila may mga matang laging nakatingin sa kanya, mula sa dilim, mula sa damuhan, kahit minsan sa salamin. Sa kabila ng lahat, si Elias ay may isang kaibigan, si Tonyo. Kasing edad niya, ngunit mas palabiro, mas magaan ang loob. Anak ng isang tindera, palaging may baong tinapay at kwento ng tsismis sa baryo. Madalas silang magkasama, lalo na kung wala silang ginagawa. Sa ilalim ng puno ng mangga malapit sa ilog, doon sila tumatambay. Alam mo, tol, sabi ni Tonyo isang hapon habang umunguya ng pandesal, may kakaiba talaga sa'yo. Hindi ka lang nila naiintindihan. Pero baka ikaw na ang susunod na may agimat sa atin. Napangiti si Elias. Kung ako man yon, siguradong kukunin nila sa akin agad. Tayo yung mga tipong hindi pinapansin habang mahina pa. Pero pag lumakas sila na mismo ang lalapit, sabay tawa ni Tonyo, ngunit may halong seryosong tono. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may laman ang biro ni Tonyo. Simula noon, may mga kakaibang bagay na nagsimulang mangyari. Isang hating gabi, habang natutulog siya, nagising siya sa tunog ng mga kuliglig, pero hindi ito yung normal. Para silang nagkakantahan ng isang tono, paulit-ulit, parang may sinusubukang tawagin. Tapos may liwanag mula sa likod ng bahay, gaya ng liwanag ng buwan, pero may berdeng kulay. Nang sumilip siya, wala naman. Ngunit sa lupa, may bakas ng paang hindi kanya, basa sa hamog, papunta sa direksyon ng gubat. May sumunod na gabi na naramdaman niyang may malamig na hininga sa batok niya habang siya ay natutulog. At isang araw, pagbalik niya mula sa ilog, may nakita siyang ukit sa kahoy ng pintuan, hugis bilog na may linya sa gitna, parang mata.
Hindi niya alam kung anong ibig sabihin, pero mula noon, parang may gumagalaw sa anino niya kahit hindi siya gumagalaw. Nagbago rin ang pakikitungo sa kanya ng ilang tao sa baryo. Bigla siyang pinipilit imbitahan sa mga salo-salo. May biglang nag-aalok ng trabaho. Si Kapitan mismo, na dati umiiwas sa kanya, ay biglang pumunta sa bahay nila at nag-alok ng posisyon sa barangay. Lahat sila parang may hinihintay. Parang may pinagmamadali. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi mula sa bahay ni Tonyo, nakasalubong niya si Mang Densyo sa gitna ng daan. Wala itong dala at tila hinihintay siya. Elias, anya. Huwag mong sayangin ang pagkakataon. Hindi palaging lumilitaw ang swerte. At hindi palaging ikaw ang pinipili. Hindi siya nakasagot. Umatras si Mang Densyo at biglang nawala sa likod ng isang punong hindi kayang pagtaguan ng tao. Hindi niya alam kung anino lang ito o guni-guni, pero mabilis ang tibok ng puso niya buong gabing yon. Kinabukasan, nagising si Elias sa tunog ng sigawan sa labas. May nawawala raw na batang lalaki. Anak ni Mang Berting. Ang huling nakakita raw dito, si Tonyo. Nang lapitan niya si Tonyo sa tabi ng sapa, tahimik ito, putla, at parang natulala. Niyakap siya agad ng kaibigan. Elias, may nakita ako kagabi. May malaking hayop. Hindi ko masabi kung tao o hindi. Pero may suot siyang kwintas. Yung may ukit na parang mata. Napatingin si Elias sa paligid. Parang lumamig ang hangin kahit tanghaling tapat. At sa di kalayuan, sa tabi ng punong mangga kung saan sila madalas tumambay, may isang bagay na kumikislap. Isang maliit na bato, kulay itim, may ukit na pamilyar. Pinulot niya ito. Mainit sa kamay. At habang hawak niya ito, parang biglang tumahimik ang lahat. Wala na ang kuliglig. Wala na ang hangin. Wala na ang ingay ng mundo. At doon niya naramdaman may isang nilalang ang nagmamasid. Hindi mula sa itaas, hindi rin sa paligid, kundi mula sa loob ng sarili niyang anino. Ito na ba ang agimat? O isang sumpa? Bago niya ito maisip ng buo, biglang may boses na nagsalita mula sa likod niya. Hindi lahat ng swerte ay para sa iyo lang. Tumalikod siya, pero walang tao. At nang bumalik siya sa bahay nila, wala na si Aling Petra. Ni bakas man lang. Nang gabing yon, halos hindi makatulog si Elias. Paulit-ulit niyang iniikot sa palad ang bato na may ukit ng mata. Hindi ito ordinaryong bato. May init na hindi mula sa araw, kundi parang buhay na init, dumadaloy mula sa loob ng mutya papunta sa balat niya. At sa tuwing pinipikit niya ang mga mata, may mga anyo at boses siyang naririnig. Mga sigaw, dasal at panawagan tila mula sa nakaraan. Kinabukasan, dumating ang mga kamag-anak ni Aling Petra mula sa kabilang bayan. Nang tanungin sila ni Elias kung nakita ba nila ang kanyang tiya, umiwas sila ng tingin. Ang sagot ng isa, baka umalis lang. Matanda na rin naman siya. Baka gusto niyang mapag-isa. Pero alam niyang hindi iyon totoo. Si Petra ang klase ng taong hindi basta umaalis ng walang paalam. At kahit laging tahimik ang matanda, kilala niya itong matibay at maingat. Isang matandang alam ang bawat lihim ng lupain ito. Sa loob ng bahay, habang binabalikan niya ang mga gamit ng kanyang tiya, may nahulog mula sa itaas ng altar. Isang lumang kahon na yari sa kahoy na may ukit rin ng mata sa ibabaw. Nang buksan niya ito, may lumang sulat at isang papel na may mga guhit, tila mapa. Sa sulat, nakasulat sa panulat ni Petra, Elias, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nagsimula na ang pagbabago. Hindi kita isinilang, pero alam mong minahal kita bilang sariling dugo. Ang dugo mo ay hindi ordinaryo. May lahi ka ng mga tagabantay. Ang swerte ng agimat ay hindi lamang gantimpala. Isa rin itong tanikala. Ingatan mo ang mutya sapagkat hahabulin ito ng kadiliman. Huwag mong pagkatiwalaan ang lahat. Hindi lahat ng mukhang tao ay tao. Nanlamig si Elias. Ilang beses niyang binasa ang sulat. Tagabantay. Kadliiman. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng lahat, pero alam niyang totoo ang babala.
At sa puso niya, may bahagyang kaba, hindi lang dahil sa panganib, kundi sa takot na baka hindi siya handa. Habang lumilipas ang mga araw, napansin niyang nagiging mailap sa kanya ang mga tao sa baryo. Dati-rati, simpleng ngiti o iwas lang. Ngayon, diretsahang pagsimangot at pagbulong. Parang may pinaniniwalaan sila tungkol sa kanya. Si Kapitan, na dating sobrang magiliw pagkatapos niyang hawakan ang mutya, biglang naging malamig. Si Tonyo naman, bihira na siyang lapitan. At nang minsang sinubukan niya itong kausapin, napansin niyang tila may iniingatang sikreto sa mga mata nito. Isang gabi, habang pauwi siya mula sa bukid, may lumapit sa kanyang matandang lalaki. Marungis, balbasarado, at may mahahabang buhok na parang hindi pa naliligo ng ilang taon. Nakasuot ito ng lumang barong at may daladalang baston na may buntot ng pusa sa dulo. Elias, anang matanda. Ako si Berto. Ako ang dating tagabantay. At hindi ako dapat naririto. Napakunot ang noo ni Elias. Tagabantay. Ano pong ibig niyong sabihin? Ang mutyang hawak mo ay hindi simpleng bato. Iyan ay susi at sumpa. Kaya nitong buksan ang mata ng lupa at ipakita ang mga nilalang na matagal nang nakatago. Kaya rin nitong tawagin ang mga halimaw na matagal nang gutom sa dugo ng tao. Pinisil ni Elias ang bato sa kanyang bulsa. May isang aswang sa baryo niyo, dagdag ni Berto. Hindi siya basta halimaw lang. Isa siyang mandirigmang aswang na tinaguriang may pinagka, sapagkat kaya niyang agawin ang kapangyarihan ng iba, tao man o hindi. At nararamdaman niyang buhay na uli ang mutya. Bakit ako? Tanong ni Elias. Anong meron sakin? Wala naman akong ginawa. Hindi mo kasalanan. Pero dugo mo ang dugo ng iyong ama ay bahagi ng sinaunang lahi ng mga tagapangalaga ng mutya. Ang ama mo, si Mariano, ay hindi lang isang magsasaka. Isa siyang albularyong tagapamagitan sa diwata ng bundok. Pero pinatay siya ng may pinagka para maagaw ang kanyang taglay na lakas. Ngayon, ikaw ang kasunod. Hindi agad makasagot si Elias. Parang lumulubog ang mundo sa paligid niya. Ilang taon na siyang naglalakad sa baryo na dala ang bigat ng kahirapan. Ngayon, nalaman niyang may dahilan kung bakit hindi siya pinapalad, hindi dahil sa malas, kundi dahil may umaagaw ng swerte nila. Literal. Paano ko to pipigilan? Tanong niya. Tinitigan siya ni Berto. May diwata sa gilid ng gubat, sa ilalim ng punong balete. Siya ang bantay ng mutyang laya, isang kabibe na may kapangyarihang makapagbukas ng alaala ng lupa. Pero hindi siya madaling lapitan. Kailangan mong patunayan na hindi ka alipin ng takot. Kinabukasan, dinala siya ni Berto sa gilid ng gubat. Tahimik ang daan. Walang ibon, walang kulisap, tila nag-aabang ang paligid. Nang dumating sila sa balete, biglang lumamig ang hangin. Tila may bumulong mula sa mga sanga. At doon lumitaw ang diwata. Maputi ang kanyang balat na parang sinag ng buwan. Mahaba ang buhok, at ang kanyang mga mata ay hindi tao, malabituin, kumikislap kahit madilim. Wala siyang suot na saplot, ngunit nababalot siya ng manipis na ulap. Elias, anak ni Mariano, wika ng diwata. Matagal na kitang hinihintay. Hindi makagalaw si Elias. Pakiramdam niya, hubad ang kanyang kaluluwa sa harap ng nilalang na ito. Ibibigay ko sa iyo ang mutyang laya, dagdag ng diwata, ngunit dapat mo munang harapin ang sarili mong takot. At bigla siyang nilamon ng liwanag. Pagmulat niya, nasa loob siya ng lumang bahay. Ngunit hindi ito kasalukuyang bahay niya, ito ang bahay nila bago pa mamatay ang kanyang ama. Sa isang sulok, nakita niya ang batang bersyon ng sarili niya. Umiiyak, habang sinusubukang gisingin ang isang lalaking duguan sa sahig. Ang ama niya. Tumakbo siya sa eksena, pero hindi siya naririnig. Multo lang siya sa alaala. Ngunit naramdaman niya ang sakit. Ang takot. Ang galit. At ito ang tanikala mo, sabi ng diwata mula sa kawalan. Hanggat tinatanggihan mo ang nakaraan, hindi mo kayang gamitin ang lakas ng mutya. Hindi mo kayang harapin ang halimaw. Sa sandaling iyon, lumitaw ang kabibe sa kanyang harapan. Kumikinang, puno ng init,
At sa loob nito, parang may mata ring nakaukit. Isa pang anyo ng mutya. Piliin mo, sabi ng diwata. Laban o takbo? Ngunit bago siya makasagot, biglang lumindol. Umuga ang paligid. At sa malayo, mula sa loob ng gubat, isang malakas na alulong ang narinig, hindi aso, hindi lobo. Isa itong halakhak. Malalim, parang halimaw na matagal ng gutom. Muling bumalik si Elias sa kanyang katawan. Nasa tabi na siya ng balete, pawisan at hinihingal. Hawak niya ang kabibe. Dumating na siya, Ani Berto. Ang may pinagka ay nasa baryo na. Ngayon, may mutya na siya. May alaala na siyang pilit na binuksan. Ngunit may tanong pa ring nananatili. Handa na ba siyang harapin ang halimaw, o siya mismo ang magiging susunod na nilamon ng agimat? Habang palubog ang araw, tahimik lang si Elias sa likod ng kanilang bahay, nakaupo sa batong matagal nang nagsilbing tambayan ni Aling Petra. Wala siyang gana kumain. Wala rin siyang balak pumasok sa loob ng bahay na ngayon ay tila mas malamig at mas madilim kaysa dati. Sa bulsa niya, mahigpit niyang hawak ang mutyang kabibe. Pilit niyang iniintindi ang lahat, ang babala ng diwata, ang pagkawala ni Petra, at ang totoo palang nakaraan ng kanyang ama. Pero ang hindi niya kayang kalabanin ay ang bigat sa dibdib niya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit. Hindi siya galit sa halimaw. Hindi rin sa kapalarang pilit na ibinibigay sa kanya. Galit siya dahil sa tanong na matagal na niyang ikinukubli sa sarili, bakit siya iniwan ng ama niya? Sa tuwing naiisip niya ang alaala ng batang Elias, umiiyak sa tabi ng bangkay ng kanyang ama, sumisikip ang dibdib niya. Walang nagbigay sa kanya ng paliwanag noon. Ang sabi lang nila, napatay raw ito sa isang gulo sa lupa, o kaya'y sinumpa ng engkanto. Pero ang totoo pala, pinatay ito ng halimaw. Isang nilalang na ngayon ay siya naman ang gustong habulin. At siya, walang alam. Walang lakas. Walang kakayahan. Pero inaasahang lalaban. Ikaw ang anak ng tagabantay. Paulit-ulit itong bumabalik sa isipan niya. Pero anong silbi ng pagiging anak kung wala siyang alam sa pagiging ganito? Lalo na kung ang tanging iniwan sa kanya ay takot, tanong, at isang pagkataong wasak sa loob. Mula sa dilim ng gubat may gumalaw. Isang aninong parang gumapang mula sa lupa. Hindi ito hayop. Hindi rin tao. Isa itong maitim na usok na may hugis ng katawan ng tao pero wala itong mukha. Unti-unti itong lumapit sa kanya, humahalimuyak ng bulok na dahon at amoy ng patay na hayop. Tumayo agad si Elias at umatras. Biglang umilaw ang mutyang kabibe sa kanyang kamay. Maliit lang ang liwanag nito pero sapat para umatras ang nilalang. Bigla itong naglaho, parang natunaw sa hangin. Nanginginig ang tuhod ni Elias. Iyon na ba ang isa sa mga kasangkot sa kadiliman? Iyon na ba ang tinatawag nilang bantay ng may pinagka? Nagmamadali siyang pumasok sa bahay at isinara ang pinto. Kahit hindi niya aminin, natatakot siya. At sa gitna ng katahimikan, may marahang kumatok sa pintuan. Isang, dalawang, tatlong beses. Hindi siya gumalaw. Pagkatapos ng ilang segundo, may boses mula sa labas. Elias, pagbuksan mo ako. Si Tonyo to, agad siyang lumapit at binuksan ang pinto. Nakatayo roon ang kanyang matalik na kaibigan, pero may kakaiba sa anyo nito. Maputla ang mukha at parang pawis na pawis kahit malamig ang gabi. Tol, sabi ni Tonyo, may sinundan akong kakaiba mula sa ilog. Parang anino. Tapos biglang naglaho. May nakita rin ako, sagot ni Elias. Parang usok na may hugis tao. Hindi ko alam kung anong tawag pero alam ko kung ano yon, putol ni Tonyo. Ang tawag doon ay alipon. Sila ang mga pinapadala ng may pinagka para sundan at subukan ang mga may hawak ng mutya. Napatingin si Elias sa kaibigan. Paano mo to alam, Tonyo? Sandaling natahimik si Tonyo. Tumingin ito sa kanya at sa unang pagkakataon, hindi siya makabasang mabuti. May bahagyang pag-aalinlangan, may pinipigilang sikreto. Elias, may hindi pa ako nasasabi sa'yo.
Ang nanay ko bago siya namatay, sinabihan niya akong huwag kang iwan kahit anong mangyari. Sabi niya, may darating na panahon na kailangan mo ng kasama, at ako raw ang magiging tulay para hindi ka tuluyang malamon ng dilim. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Elias, halos pabulong. Hindi lang ako basta kaibigan mo, Elias. Ako rin ay anak ng isang tagapangalaga. Pero ang aking ama pinili ang katahimikan. Tumalikod siya sa tungkulin, kaya tinanggal sa kanya ang swerte ng agimat. Ngayon, pinipilit kong itama ang kanyang pagkukulang. Hindi makapaniwala si Elias. Lahat ng taon na yon, akala niya si Tonyo lang ang kakampi niyang wala sa gulo ng mga alamat. Pero ngayon, pati ito ay konektado pala sa masalimuot na kasaysayan ng mutya. Pero bakit hindi mo agad sinabi? Halos pasigaw niyang tanong. Dahil natakot ako, Elias. Takot ako na kapag nalaman mong ako ay may bahid din ng kapangyarihan, isasama mo ako sa lahat ng panganib. Pero ngayon, wala na akong karapatang manahimik. Muling bumigat ang dibdib ni Elias. Betrayal. Isa na namang taong malapit sa kanya ang may tinagong totoo. Pero alam din niyang hindi ito kasinungalingang may masamang intensyon. Isa itong katotohanang dala ng takot, gaya ng takot na matagal na rin niyang kinikimkim. Kinaumagahan, sinamahan siya ni Tonyo pabalik sa gubat. Sa tulong ng mapa mula sa kahon ni Petra, nahanap nila ang lugar na tinatawag sa sulat bilang duyan ng alon. Isang sapa sa ilalim ng mataas na bangin, kung saan sinasabing lumilitaw ang mga pangitain ng mga naunang tagabantay. Dito raw magsisimula ang pagtanggap. Habang naglalakad, napansin nilang unti-unti nang nagiging masama ang panahon. Ang hangin, malamig at masangsang. May mga uwak na umiikot sa itaas. At ang tubig ng sapa, tila kumukulo sa kabila ng lamig. Sa paglapit nila sa gitna ng sapa, biglang nagsimulang gumalaw ang mga dahon. Tumigil ang oras. At mula sa gitna ng ilog, may sumulpot na nilalang, isang matandang babae, basa ang buhok, may balat na parang kinulubot na balat ng bangus, at may mga mata na parang butas. Ako si Apong Lira, sabi ng matanda, ang tagabantay ng alaala. Dumating na ang oras ng pagsubok. Elias, halika. Lumapit si Elias, nanginginig man. Sa loob ng sapa, hinawakan siya ng matanda sa noo. At biglang sumiklab ang alaala. Nakita niya ang kanyang ama, si Mariano, nakikipaglaban sa isang nilalang na may mga pakpak ng paniki at mata ng ahas. Nagsasagupa sila sa gitna ng isang kuweba, at bago tuluyang mapatay si Mariano, isinalin niya ang huling piraso ng kanyang kapangyarihan sa isang sanggol, si Elias. Sa iyo ko ibinilin ang huling apoy ng mutya. Palakasin mo. Gamitin mo para sa liwanag. Nagising si Elias na pawisan, hingal, at hawak pa rin ang kabibe. Sa tabi niya, si Tonyo, tinatapik siya sa balikat. Tol, andito lang ako, wika ni Tonyo. Kahit anong mangyari. Ngunit bago pa sila makapagpahinga, may malakas na alingawngaw mula sa itaas ng bangin. Isang sigaw. Isang halakhak. At sa ulap, isang hugis ng nilalang ang dahan-dahang lumitaw. May mga pakpak, may mahabang kuko, at nakangiti sa kanila mula sa dilim. Ang may pinagka. Sa wakas, natunton na sila. At wala nang atrasan. Sa mga sumunod na araw matapos ang paglitaw ng may pinagkasabangin, naging iba na ang simoy ng hangin sa baryo. Para bang may nakamasid sa bawat kilos ni Elias at Tonyo, tahimik, hindi nakikita, pero ramdam. Ang mga alagang manok ng mga kapitbahay ay bigla na lang nawawala. Ang mga baboy nagkakasakit at namamatay. Maging ang mga puno sa paligid ng gubat, tila nalalanta kahit hindi tagtuyot. Sa gitna ng gabi, dumadalas ang pag-iyak ng mga sanggol. Minsan ay sabay-sabay silang umiiyak na para bang may dumadaan na hindi dapat naroroon. At sa mga dako ng baryo kung saan dati may buhay at kasiyahan, ngayon ay may katahimikang punong-puno ng kaba. Sa bahay ni Elias, naglagay na sila ng mga anting-anting sa bawat sulok. May asin sa bintana, bawang sa pintuan, at itim na kandila na binigay ni Apong Lira sa kanila. Hindi ito ordinaryong kandila, gawa ito sa dagta ng puno ng kalumpang at sinunog na buto ng isang makalumang manok na ayon sa diwata,
may kakayahang tukuyin ang paglapit ng nilalang ng dilim. Kapag pumikit ito kahit hindi mo pinapatay, babala ni Apong Lira, ibig sabihin, may masamang espiritu na nasa paligid. Lumipas ang isang gabi na halos hindi sila natulog. Si Tonyo, bagamat sinusubukang maging matatag, ay napansin ni Elias na palaging may hawak-hawak na maliit na larawan ng kanyang ina. Doon niya napagtanto na sa likod ng lakas ng kanyang kaibigan, may sugat din itong bitbit, sugat ng pagkawala, sugat ng kasalanang hindi naman niya mismo ginawa. Hindi ko na naisalba si nanay, wika ni Tonyo minsang naupo sila sa likod ng bahay habang nakatanaw sa madilim na kagubatan. Wala akong nagawa. Ngayon, kung ikaw pa ang mawala, parang paulit-ulit lang ang sakit. Tahimik lang si Elias. Sa puso niya, naroon ang parehong takot na baka matapos ang lahat ng ito, sila na lang ang matitirang alaala ng isa't isa. Hindi pa nga nagsisimula ang labanan, pero pakiramdam niya ay unti-unti na siyang nawawala. Sa gitna ng ganitong emosyonal na bigat, nagtuloy sila sa pagsasanay. Tinuruan sila ni Berto ng mga sinaunang dasal na panlaban sa masasamang nilalang. Tinuruan din sila ni Apong Lira ng paglalapat ng dahon ng balete sa sugat ng engkanto. Araw-araw silang nag-ensayo, paghawak ng mutya, pag-aapoy ng kandila gamit ang isip, at pagtutok ng damdamin sa paligid para maramdaman ang pagdating ng panganib. Ngunit kahit gaano sila kahusay, nananatili ang pagdududa sa puso ni Elias. Minsang gabi habang nagpapahinga, tinanong niya si Berto, paano mo nalaman noon na handa ka na? Napangiti si Berto, pero mapait. Hindi ko nalaman. Hindi ko kailanman naramdaman na handa ako. Pero darating ang oras na wala ka ng pagpipilian. Lulundag ka kahit nanginginig ang tuhod mo. Lumamig ang hangin. Umihip ito papunta sa bahay, at kasabay nito, pumikit ang itim na kandila. Biglang bumukas ang pinto, at isang aninong mabilis na dumaan sa kanilang harapan. Si Elias, biglang tumayo, hawak ang mutya. Si Tonyo, kinuha ang batong may ukit ng mata, isa sa mga ipinagkatiwala sa kanila ni Apong Lira. Mula sa anino, lumitaw ang tatlong nilalang. Maliliit na katawang parang bata, pero may ngipin ng hayop at mata ng uwak. Tumatawa sila habang lumilipad sa hangin, pabilis ng pabilis. Isa sa kanila ang sumugod kay Tonyo, pero agad siyang nakailag at tinamaan ang nilalang gamit ang bato. Bigla itong sumabog sa usok. Pero dalawa pa ang natira. Sumugod si Elias sa isa, itinaas ang mutya, at bigla itong nagliwanag. Nasunog ang nilalang at naglaho. Pero ang huli, tumakbo papalayo sa kanila. Sa bawat hakbang nito, tila nag-iwan ito ng marka ng apoy sa lupa. Sinusubukan tayong sukatin, sabi ni Berto habang humahangos. Pinapadala ng may pinagka ang kanyang mga alipon para malaman kung saan tayo mahina. Hindi na nila ito inabot. Nawala ang nilalang sa hangin, at ang tanging naiwan ay ang amoy ng sinunog na balat at isang mabigat na pakiramdam sa dibdib. Kinabukasan, hindi na sila nag-aksaya ng oras. Tinunggo nila ang sinaunang kuweba sa likod ng bundok, kung saan sinasabing matatagpuan ang daluyan ng tinig, isang lihim na silid kung saan maririnig mo ang mga boses ng mga naunang tagabantay. Habang papasok sila, naramdaman agad ni Elias ang bigat ng lugar. Parang may libo-libong mata na nakatingin sa kanila. Mula sa dingding ng kuweba, may mga ukit ng mga nilalang, diwata, tikbalang, duwende, at mga anyo ng tao na may hawak na mutya. Pagpasok nila sa pinakaloob, tumigil ang hangin. At sa gitna ng katahimikan, may boses silang narinig. Elias, hindi ito malakas. Hindi rin ito galit. Isa itong malungkot na tinig. Ako ang iyong ama, napahinto si Elias. Napalunok. Ang boses malinaw, parang buhay. Hindi siya makakibo. Si Tonyo, tahimik lang sa tabi niya. Anak, alam kong hindi mo ako naunawaan noon. Iniwan kita hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asa. Sa huling sandali ko, pinili kong ibigay sa iyo ang apoy ng mutya para ikaw na ang maging liwanag. Napaluha si Elias. Hindi niya mapigilan. Sa wakas, narinig niya ang tinig ng amang matagal na niyang hinahanap sa panaginip. Hindi ito sapat para punan ng sugat,
pero sapat para maramdaman niyang hindi siya basta iniwan. Hindi ka nag-iisa, dagdag ng boses. Sa bawat paghinga mo, dala mo ang lakas ng lahing matagal ng lumalaban. Huwag kang matakot sa kadiliman dahil ikaw ang anak ng apoy. Lumamig ang paligid. Biglang umuga ang kuweba. At mula sa kisam, unti-unting bumaba ang isang nilalang, hindi tao, hindi rin hayop. Parang itim na ulap na may laman, may mahahabang kuko at matatalim na pakpak. Hindi ito ang may pinagka pero isa ito sa kanyang mga general. Huwag kayong magpapaniwala sa mga patay, sigaw nito. Ang kapangyarihan ay para sa malakas. At ang tunay na tagapagmana ng agimat ay hindi isang batang sugatan. Lumundag ito pababa. Ngunit bago pa man ito makalapit, nagliwanag ang mutya sa dibdib ni Elias. At sa unang pagkakataon, tumigil ang kanyang mga kamay sa panginginig. Wala siyang sinabi. Wala siyang sigaw. Tanging paninindigan at tahimik na galit. Ang halimaw ay sumigaw, tila nasasaktan sa liwanag. Hindi pa man sila nagsusuntukan, alam nitong hindi ito basta-basta ang batang hinahabol nila. Naglahong muli ang nilalang, naiwan ang usok at ang panibagong bakas ng pananakot. Tahimik si Tonyo habang papalabas sila ng kuweba. Kahit ako natakot, sabi niya. Tumango si Elias. Ako rin. Pero sa takot ko doon ko naisip, hindi ako pwedeng tumakbo. Paglingon nila sa langit, nakita nila ang ulap na parabang nabiyak sa gitna. Isang pahiwatig. Hindi pa ito ang wakas. Pero papalapit na ang sagupaan. At sa bawat hakbang, ang dilim ay lalong lumalapit. Mula nang lumabas sila ng kuweba, hindi na muling nagsalita si Tonyo. Tahimik lang siya sa tabi ni Elias, tila malalim ang iniisip. Sa bawat hakbang pababa ng bundok, ramdam ni Elias na may bumigat sa pagitan nila, hindi lang dahil sa pagod o takot, kundi parang may hindi sinasabi ang kaibigan niya. Nang gabing iyon, habang naghahanda sila ng pagkain sa ilalim ng ilawan, napansin ni Elias na hindi dumaan si Tonyo sa proteksyong asin sa pintuan. Karaniwan, lahat ng may dugong tagabantay o alalay ay naapektuhan kapag hindi sinunod ang panuntunan. Pero si Tonyo, dire-diretso lang. Walang ubo. Walang reaksyon. Tila immune. Tol, mahinang sabi ni Elias, napansin mo ba yung asin? Sandaling tumigil si Tonyo sa paghihiwa ng kamatis. Saglit siyang tumingin kay Elias, saka muling bumalik sa ginagawa. Hindi ko lang naisip. Pero hindi yun normal. At sa kaibuturan ng puso ni Elias, may bumubulong, may mali. Hindi siya agad nagsalita. Pinili niyang obserbahan muna. Ngunit habang lumilipas ang gabi, dumalas ang kakaibang mga pangyayari. Naririnig nila ang mga yapak sa bubong. May mga aninong naglalaro sa gilid ng kanilang mga mata. Minsan, paggising nila, may mga marka ng kuko sa dingding, parang may gustong pumasok pero hindi makatawid sa sagradong hangganan. Hanggang isang gabi, habang tulog si Tonyo, lumabas si Elias dala ang mutya. Tinungo niya ang silong kung saan itinago ni Apong Lira ang sinaunang salamin, isang bagay na sinasabing kayang ipakita ang tunay na anyo ng sinumang tumingin dito. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Tumayo siya sa harapan, hiningay mabigat. Matapos ang ilang segundo, walang nangyari. Siya lang ang nakita niya sa refleksyon, pagod, takot, pero tao. Totoong tao. Lumakad siya paakyat ng bahay at dahan-dahang pumasok sa kwarto ni Tonyo. Mahimbing pa rin itong natutulog. Ngunit may kumislot sa dibdib ni Elias, ang mutya sa kanyang kamay ay biglang umiinit. Nilapit niya ang salamin. At sa salamin hindi si Tonyo ang nakita niya. Ang nasa refleksyon ay isang nilalang na may mata ng uwak, balat na parang putik, at buhok na itim na parang usok. Umatras si Elias. Tumilapon ang salamin. At sa ine nito, biglang dumilat si Tonyo. Agad itong tumayo. Elias, anong ginagawa mo? Halos hindi makasagot si Elias. Sino ka? Tumingin si Tonyo sa basag na salamin, saka sa mutyang umiilaw sa kamay ni Elias. Sa loob ng katahimikan, huminga siya ng malalim. Hindi ako kaaway mo.
Hindi ka rin si Tonyo, sabi ni Elias, nanginginig ang boses. Hindi ka tao. Elias, makinig ka muna, pakiusap ni Tonyo. Totoo ang pagkakaibigan natin. Totoo lahat ng sinabi ko. Pero hindi ko sinabi ang buong katotohanan. Dahan-dahang lumapit si Tonyo. Hindi ako isinilang bilang tao. Ako ay nilalang na nilikha ng diwata upang bantayan ka. Isa akong alagad ng liwanag. Ipinadala ako noong sanggol ka pa lang, matapos mamatay ang iyong ama. Akala nila'y ligtas ka na. Pero nadama ng diwata ang paglapit ng may pinagka. Kaya isinugo nila ako upang magbantay sa anyo ng isang batang tao. Hindi makapagsalita si Elias. Ramdam niya ang pag-ikot ng mundo. Lahat ng inakala niyang totoo, tila may takip na. Ang kaibigan niyang iniyakan niya noong minsang nalaglag sa punong mangga, hindi pala ganap na tao. Ayokong malaman mo agad, dagdag ni Tonyo. Dahil alam kong kapag natuklasan mo, mawawala ang tiwala. Pero kailangan mo na ngayong malaman ang totoo. Dahil hindi lang ikaw ang hinahanap ng may pinagka. Ikaw ang huling tagapagdala ng apoy ng diwa, at kapag nakuha nila yon, hindi lang baryo ang mawawala. Kundi ang balanse sa pagitan ng dilim at liwanag. Napaupo si Elias. Sa loob-loob niya, galit siya. Hindi dahil niloko siya. Kundi dahil pagod na siyang hindi malaman ang totoo sa simula pa lang. Lahat ng taong mahalaga sa kanya may tinatagong sikreto. Parang wala siyang karapatang makaalam ng buong larawan. Bago pa man siya makasagot, biglang yumanig ang lupa. Sa labas ng bahay, pumutok ang isa sa mga poste ng proteksyon. Lumipad ang mga anting-anting. Nagliyab ang hangin. Lumabas sila. At doon nila nakita, isang nilalang na halos 5 metro ang taas, may balat na parang lava, at may mga pakpak na parang yari sa abo. Ang mga mata nito'y apoy, at sa dibdib nito ay may nakatanim na mutya, kulay uling na kislap. Magtakip kayo ng pandinig, sigaw ni Tonyo. Mabilis nilang tinakpan ang tainga. Mula sa bibig ng halimaw, isang napakalakas na huni ang lumabas, parang pinagsamang iyak ng sanggol, huni ng uwak, at sigaw ng libo-libong kaluluwa. Tumilapon ang mga bubong, nabasag ang mga bintana, at ang lupa sa paligid ay nagsimulang bitakin ng tunog. Muntik na silang mawalan ng malay. Ngunit sa huling sandali, lumabas si Apong Lira mula sa kakahuyan. Dala niya ang isang baston na yari sa sungay ng kalabaw at isang sisidlang may liwanag. Hinampas niya ang lupa. Layas, tagadilim, bulalas niya. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, tinamaan siya ng apoy mula sa bibig ng nilalang. Napahiga si Apong Lira. Napasigaw si Elias. Tumakbo siya papunta sa diwata, pero hinarang siya ni Tonyo. Hindi pa tapos ang laban. Huwag kang basta-basta lalapit. Habang ang halimaw ay dahan-dahang lumalapit, naramdaman ni Elias na parang may pumutok sa kanyang dibdib, hindi lamang dahil sa galit, kundi sa matinding takot na baka tuluyan na siyang mawalan ng kakampi. At doon, nagsimulang magsalita ang halimaw. Hindi mo pa rin naiintindihan, Elias. Ang mutya ay hindi lamang susi, ito ay kandado. At ang tunay mong papel ay hindi tagabantay. Ikaw ang pintuan. Napahinto si Elias. Ano nang ibig mong sabihin? Ngumisi ang halimaw at dahan-dahang naglaho sa usok. Ngunit bago ito tuluyang mawala, may iniwang mga salita, kapag dumating ang gabi ng dugo bubukas ka. At sa pagbukas mo, lalaya ang Panginoon ng kadiliman. Walang agimat ang makapipigil. At nawala ito, parang hindi kailanman naroon. Tahimik. Walang tunog kundi ang basag na bubong, ang apoy sa paligid, at ang pag-ubo ni Apong Lira na pilit bumabangon. Elias, bulong niya. Ikaw ang pintuan, lalong nanikip ang dibdib niya. Sa isang iglap, ang buong mundo niya ay nag-iba. Hindi lang siya tagabantay. Siya ang mismong susi ng pagbagsak o pagsalba ng liwanag. At sa bawat tibok ng kanyang puso, ang dilim ay nagbibilang na ng oras. Ang langit ay tila basag na salamin, pula, itim, at gumuguhong liwanag. Ang hangin ay mabigat, puno ng abo at alingas-ngas ng mga espiritong bumubulong sa likod ng mga puno.
Sa gitna ng baryo, nakatayo si Elias, basang-basa ng pawis, mga kamay ay may bahid ng dugot abo, at sa dibdib niya ay kumikislap ang mutyang minsan ay nagbigay sa kanya ng pag-asa, ngayon ay nagpapabigat sa kanyang pagkatao. Ang paligid ay parang pinunit na pintura, bahay na natumbok ng apoy, puno na nilamon ng usok, at mga tao na hindi na malaman kung saan ligtas. Si Tonyo ay nasa tabi niya, sugatan, nanginginig, ngunit buo pa rin ang paninindigan. Darating na siya, bulong ni Tonyo habang pinipilit tumayo. Ito na ang gabi ng dugo. Sa di kalayuan, may liwanag na tumataas mula sa gubat. Ngunit hindi ito liwanag ng araw. Ito'y liwanag na gawa sa takot, itim na apoy na pumapaso sa lupa. At mula rito, lumitaw ang nilalang na matagal nang binabangungot ni Elias. Ang may pinagka. Hindi ito tulad ng mga halimaw na nakalaban nila dati. Ito'y may 4 na braso, bawat isa'y mahaba't may kuko na parang itak. Ang katawan nito'y sinulid ng mga aninong gumagalaw, at ang mukha nito'y walang anyo, parang hinubad na balat na tinakpan ng usok. Ngunit ang pinaka-nakakatakot ay ang boses nito, isang bulong na sumasabay sa tibok ng puso, tumatagos sa kaluluwa. Elias, sambit nito, walang bibig pero malinaw. Panahon na. Buksan mo ang lagusan. Hindi, sagot ni Elias, nanginginig ngunit matatag. Hindi ako susi ng kadiliman. Hindi ako lalapit sa'yo. Tumawa ang halimaw. Hindi mo na kailangang lumapit. Dahil unti-unti ka nang bumubukas. Biglang lumiwanag ang mutya sa kanyang dibdib. Ang liwanag nito'y hindi na gaya ng dati, ngayon ay may halo ng pula, parang may nagagalit sa loob. Napaluhod si Elias, nasasaktan. Sa bawat pintig, parang may naglalaban sa loob niya, ang boses ng kanyang ama, ang aral ni Apong Lira, ang yakap ng pagkabata at ang bulong ng dilim. Hinawakan siya ni Tonyo sa balikat. Labanan mo yan, Elias. Hindi ito ang katapusan. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang matalim na anino ang lumipad mula sa halimaw. Tinamaan si Tonyo sa tagiliran. Tonyo, sigaw ni Elias habang pinilit abutin ang kaibigan. Bumagsak si Tonyo sa lupa, duguan. Humina pa ito pero mahina na. Tuloy mo to, bulong niya. Ikaw lang. Ikaw lang ang may kakayahan. Napuno ng takot at galit ang puso ni Elias. Ang mutya sa dibdib niya'y kumislap ng mas maliwanag pa sa araw. Muling nagpakita ang imahe ng kanyang ama, ngunit ngayon ay hindi na ito payapa. Galit ito. Hindi dahil sa kanya, kundi sa kung anong nilalang ang gustong umangkin sa kanya. Hindi kita papayagan, may pinagka, bulong ni Elias. Itinaas niya ang 2 kamay, at mula sa lupa ay sumibol ang mga liwanag, mga sagradong simbolo, mga anyong panlaban, mga alaala ng lahat ng tagabantay na nauna sa kanya. Bumangon ang apoy. Umikot ito sa paligid niya. Sa unang pagkakataon, naging buo ang kanyang katawan. Walang takot, walang alinlangan. Sumugod ang may pinagka. Mabilis, parang hangin, parang anino. Ngunit sinalubong ito ni Elias, hindi bilang bata, kundi bilang tagapagmana ng apoy. Nagbanggaan ang kanilang mga puwersa. Ang liwanag at dilim ay nagsayaw sa gitna ng baryo. Ang lupa'y lumindol, ang langit ay umiyak. Nagpalitan sila ng suntok, ng sigaw, ng alaala. Si Elias ay sumisigaw hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sakit. Ang bawat palo niya ay may kasamang luha ng kawalang ama, ng panlilinlang, ng takot sa kanyang pagkatao. Ngunit ang may pinagka, habang lumalaban, ay tila napansin ang kakaiba. Bakit hindi ka natatakot sa akin? Dahil ako na ang dumaan sa lahat ng takot, sigaw ni Elias. At natutunan kong ang dilim ay hindi laging kaaway, minsan, ito ang nagtuturo sa atin kung paano maging liwanag. Muling kumislap ang mutya. At sa isang iglap, parang nabiyak ang langit. Mula sa itaas, bumaba ang isang nilalang, isang babae, nakasuot ng gintong balabal, may mata ng buwan, at tinig na parang paghilom. Isa itong diwata. Hindi si Apong Lira. Iba. Elias, wika niya, oras na. Oras na para ano?
Para piliin mo, buksan ang lagusan at tapusin na ang lahat o isarado ito habang buhay, kahit pa ang kapalit ay ang sarili mo. Napalunok si Elias. Napatingin siya kay Tonyo, nakahandusay ngunit may ngiti. Napatingin siya sa baryo, sa mga sugatan, sa mga batang umiiyak, sa mga alaalang pwedeng mabura. Kung isasara ko ano ang mangyayari sa akin? Hindi ka na makikita ng sinuman, sagot ng diwata. Mabubuhay ka sa pagitan ng liwanag at dilim. Ikaw ang magiging bantay ng lagusan. Tahimik siya. At sa isang huling hinga, tumango si Elias. Tinalikuran niya ang halimaw. Lumapit siya sa gitna ng baryo, kung saan lumilitaw na ang pinto ng lagusan, isang bilog na liwanag na unti-unting nagbubukas. Inilapit niya ang mutya. Kumislap ito. Elias, sigaw ng may pinagka. Kapag ginawa mo yan, hindi ka na magiging tao. Baka nga, sagot ni Elias. Pero kung ito ang paraan para maprotektahan sila ayos lang sakin, ipinikit niya ang mga mata, at pinagsama ang mutya, ang apoy, at ang huling piraso ng kanyang pagkatao. Mula sa liwanag ay lumabas ang isang malakas na putok, hindi pagsabog ng gulo, kundi parang pintig ng bagong kapanganakan. Nang magbukas ang mata ni Tonyo, wala na si Elias. Wala na rin ang may pinagka. Tahimik ang paligid. Maliwanag na ang langit. At sa gitna ng baryo, wala nang lagusan, kundi isang punong bagong sibol, may balat na parang apoy, at hugis ng mutya sa gitna ng katawan nito. Lumapit si Tonyo, umiiyak. Hinawakan niya ang puno, at sa kanyang pandinig may bahagyang tinig. Bantayan mo sila para sakin, tol, muling lumuhod si Tonyo. At sa gitna ng katahimikan, nangako siya, hindi niya pababayaan ang sinimulan ni Elias. Ngunit sa malayo, sa ilalim ng mga ugat ng punong iyon, may isang bulong na hindi pa naririnig. Isang mata na hindi pa tuluyang pumikit. Dahil ang lagusan ay hindi kailanman lubusang nagsasara. Makalipas ang 3 buwan matapos ang gabi ng dugo, unti-unting bumalik sa katahimikan ang baryo San Roque. Unti-unti ring bumalik ang kulay ng langit sa dating bughaw, at ang simoy ng hangin ay muling nagkaroon ng bango ng dahon at lupa. Ngunit kahit payapa na sa paningin, alam ng lahat na may nangyaring hindi nila lubos na maipaliwanag, isang gabing puno ng apoy, anino, at isang liwanag na kumislap at tuluyang nawala. Wala nang nakakita kay Elias mula noon. Walang bangkay, walang bakas, at walang eksaktong sagot. Tanging ang punong may hugis ng mutya sa katawan ang naiwan sa gitna ng baryo, lumalaki araw-araw na para bang humihinga. Pinangalanan ito ng mga tao bilang puno ng tagapagbantay. At bawat hating gabi, kapag walang buwan, ang mga sangang ito'y tila kumikislap, parang may apoy na dumadaloy sa loob. Si Tonyo ay hindi na ring ang dating Tonyo. Mas tahimik siya ngayon. Hindi na palatawa. Madalas siyang makita sa gilid ng ilog, kinakausap ang tubig, o nag-aalay ng mga bulaklak sa paanan ng puno. Nalaman ng ilang matatanda sa baryo ang totoo niyang anyo, hindi tao, kundi alagad ng liwanag. Ngunit hindi nila siya itinaboy. Sa halip, tinanggap siya bilang tagapag-ingat ng baryo, kapalit ng nawawala nilang bayani. Minsang hapon, habang nakaupo si Tonyo sa paanan ng puno, dumaan si Aling Minda, isang matandang dating kaibigan ni Aling Petra. Ano na ba ng balita sa loob ng gubat? Tanong niya. Wala na pong gumagalaw, sagot ni Tonyo. Tahimik. Parang natutulog ang lupa. Pero hindi tulog ang masama, sagot ng matanda. Laging gising ang dilim. Naghihintay lang. Tumango si Tonyo. Alam niya iyon. Sa gabi, madalas niyang marinig ang mga huni ng mga nilalang na dating galit at gutom, ngayon ay natutong manahimik. Ngunit naroon pa rin sila. Nagbabantay. Naghihintay. Tuwing may bagong silang na bata sa baryo, dinadala ito sa puno. Hinahaplos ang kamay ng sanggol sa balat ng punong may hugis mutya. Kung ang bata ay mumiti, sinasabi ng mga matanda na may basbas ng tagabantay. Kung umiyak, sinasabing may misyon ito balang araw. Ngunit sa puso ni Tonyo, alam niyang walang sinuman ang papantay sa naging sakripisyo ni Elias. Isang gabi, habang umuulan ng bahagya, bumisita siya sa sinaunang silid ni Elias sa bahay ni na Petra.
Wala nang gamit. Inalis na lahat ng damit at kagamitan. Ngunit sa ilalim ng banig, may natagpuan siyang lumang kwaderno. Luma, halos hindi na mabasa. Ngunit ang isang pahina ay malinaw pa. Kung kailan mo maramdaman ang takot sa pinakakaloob-looban mo, doon mo malalaman kung gaano kakalakas. Napaluha si Tonyo. Hindi dahil sa kalungkutan lang, kundi sa bigat ng alaala. Pinilit niyang maging matapang sa lahat ng ito, pero sa kwadernong iyon, bumalik ang boses ng kaibigang sabay nilang tinawanan ang ulan, sabay naligo sa ilog, at sabay nangarap ng buhay na simple, masaya, at malaya. Tol, bulong niya. Kung nandyan ka pa, salamat. Lumabas siya ng bahay at tumingin sa langit. Habang unti-unting humihina ang ulan, nakita niya ang isang liwanag mula sa ulap, hindi kidlat, kundi parang sinag ng apoy na sandaling sumilip, saka naglaho. Hindi niya alam kung guni-guni lang o panaginip. Pero ngumiti siya. Lumipas ang panahon at mas naging tahimik ang baryo. Nagsimulang magtayo ng bagong paaralan. Nagkaroon ng bagong posisyon para sa mga kabataan upang magbantay sa kabubatan. At sa gitna ng lahat ng ito, si Tonyo ang naging gabay. Hindi bilang pinuno, kundi bilang bantay ng kwento ni Elias. Isang araw, dumating ang isang binatang bagong salta. Tahimik, bitbit ang kanyang nanay na may sakit. Lumapit siya sa puno, tila may inaasahan. Nang lumapit ang kanyang palad sa balat ng puno, kumislap ang mutya. Tumawa ang bata, tila kiniliti ng isang di maipaliwanag na presensya. Baka ikaw na ang susunod, bulong ni Tonyo habang nakangiti. Pero hindi ngayon. Bata ka pa. Maglaro ka muna. May mga gabi pa rin na binabalikan niya ang mga tanong, bakit si Elias? Bakit hindi siya? May iba bang paraan para mailigtas ang lahat ng hindi siya nawala? Ngunit sa tuwing titingin siya sa punong iyon, tila may sagot kahit walang salita. At sa tuwing naririnig niya ang mga kwento ng mga matatanda tungkol sa gabing binuksan ang lagusan at isinara muli, tinatama niya ang mga ito ng may ngiti. Hindi lang siya ang nagligtas sa atin, sabi niya minsan sa isang grupo ng bata. Nilabanan niya muna ang sarili niya. Nilabanan niya ang takot. Kaya hindi lang siya bayani, isa siyang salamin. Dahil kung kaya niya, kaya rin natin. Pagkaraan ng maraming taon, naging bahagi na ng alamat ng baryo si Elias. Ngunit para kay Tonyo, ito ay hindi alamat, ito ay totoo. At sa bawat kwentong sinasabi niya, ang boses niya ay puno ng alaala, ng sakit, at ng paniniwala. Dahil may mga bayani na hindi kailanman bumabalik, ngunit hindi rin kailanman umaalis. At sa katahimikan ng gabi, habang lumalampas ang hangin sa mga sanga ng punong may hugis ng mutya, tila may tinig na bumubulong, marahang, mahina, pero malinaw, bantayan mo ang liwanag. Bantayan mo ang sarili. At sa huling pag-ikot ng gabi, sa pagitan ng dilim at pag-asa, iniwan ng kwento ni Elias ang isang paalala na hindi kailanman mawawala. Ang tunay na agimat ay ang pusong pinili pa ring lumaban, kahit wala nang natitirang dahilan kundi pag-ibig.